Inaanyayahan ko na po ang bawat isa na magsitayo at tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Hey! Yes, Lord, we worship you. Worship the Lord. Hallelujah. Palakpak natin mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord, we worship you in this place. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Patuloy natin papurihan natin Diyos na buhay sa lugar na ito. Hallelujah! Yes, Lord, we worship you in this place. Hallelujah! Continue to worship the Lord. Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang kapagpapala mo'y lubos
lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin matangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Kay sarap-sarap! Sarap-sarap pa rin sa'yo, Pinoon. Ang mapagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging luhaw sa'yo. Sarap pa rin sa'yo, Pinoon. Ang napagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin matangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ibabalik sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging luhaw sa'yo. Hallelujah! Patuloy natin papurihan ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito. Tayo umindak sa ating Panginoon. Hallelujah! Matangay ang damdamin at sa ating pagpupuri, ako'y lubos naman tagumpay. Minsan kaaway, pilit natin matangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos naman tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Come on, church, let's worship the Lord! Sa iyong salita, babad Ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa laging luhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging luhaw sa'yo, laging luhaw sa'yo, laging luhaw sa'yo. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Holy Spirit, Lord! Hallelujah! Napakasarap, Panginoon, na magbabad, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Hallelujah. People, let's just continue to worship the Lord in this place. Don't mind your seatmate right now. Hallelujah. Just focus our hearts and mind to the Lord right now. Hallelujah. Huwag tayo mahiya magtaas ng kamay at umawit sa ating Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord, we worship you in spirit and truth. Hallelujah. We humble ourselves before you, Panginoon. Lord, we worship you. Lamang silid
libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayong paman sa'kin isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakait lang sa'yo'y bibigay. Paman sa'kin isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Lamang sa libong buhay, hindi pagkakait sa'yo'y bibigay. Paman sa'kin isang taglay, ilalaan saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napagod sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Napagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Come on, church, let's worship the Lord in this place. Hallelujah. Hallelujah, Lord, we worship you. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon ng puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, minsan pa gaya ng dagat na. Come on, church, to worship the Lord. Sa pag-alon, Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Continue to worship the Lord in this place. Dabhin natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa awit, Lord God. Hallelujah. Continue to worship the Lord in the Spirit and truth.
Hallelujah, Lord. We worship you. Yes, Lord. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong lako. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lako. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan ko'y di mapapantiyan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan ko'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan ko'y di mapapantayan. Yes, Lord, we worship you. Continue to worship the Lord. Hallelujah. Lord, church, let's open our mouth to the Lord right now. Hallelujah. We worship you in spirit and truth. Hallelujah, Lord. We worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Sa'yo kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus,
iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. Come on, church, to worship the Lord. Aking tinig, Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon sa lugar na ito? Hallelujah. ang iyong kaluwalhatian, Kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Come on, church. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tunay nga, O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At tunay nga, Lord, we are declaring your greatness, O God. We are declaring your goodness, O Lord God. At tunay nga, O Lord, walang kapantay ang iyong kadakilaan, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay, ng masaganang buhay, O Lord God. At tunay nga, Lord, pagpapala, Panginoon, na natatanggap namin sa araw-araw, O Lord God. Itinataas namin, O Diyos, ang aming tinig sa mga oras nito, Panginoon, bilang pasasalamat, Panginoon, sa mga magagandang bagay na ginagawa mo sa aming kalagitnaan, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, mangusap ka ngayong umagang ito sa bawat puso, Panginoon, na naririto, Panginoon. Open our hearts, open our minds, O Lord God, as we listen, as we hear your word today, O God, so that our faith, O Lord God, will grow, our faith will increase, O Father. Tunay nga, Panginoong Jesus, itinatalaga namin sa iyo ang aming gawain ngayong umagang ito. Banal na Espiritu, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Manguna ka sa bawat isa, Panginoon. At tunay nga, banal na Espiritu, you empower us, you anoint us, O God. Tunay nga, O Lord, dinadakila ka namin, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po. Sa pagpapatuloy po ng ating tema para sa buwan na ito, we are still going on with unlocking God's promise in planting the good seed. So, nung nakaraang linggo po ang naging topic ni Pastor June is I will greatly multiply your seed. At kinuha po natin ito base sa Genesis 1:27 hanggang 28. Ang sabi ng Panginoon, God's original instruction, sabi po doon sa verse 27 hanggang 28, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living things that move on earth. So ang instruction sa atin ng Panginoon is to become fruitful and multiply. At ang lahat ng meron tayo, God asks us to have a dominion. This is the original instruction of God to become fruitful and multiply.
Para po, ang ultimate goal para sa atin ay magkaroon po tayo ng dominion over all creation. At yan ang ating, yan yung original purpose ng Panginoon. This is a background of what was taken last week. Ano po? Okay, so from Genesis 1 hanggang going to Genesis 22, God tested Abraham. God has asked Abraham to offer his son Isaac, no, para maging gustong matest ng Panginoon. At doon ginawa ni Abraham, itinanim niya kumbaga, pinlant niya kumbaga yung only anak niya na si Isaac, na for how many years he had waited, no, for his son. At tayo ba, kaya ba nating isakripisyo yung anumang meron tayo, no, yung nag-iisang meron tayo pag tinanong tayo ng Panginoon? At dito nakita ng Diyos ang obedience ni Abraham. He later on provided the sacrifice, proving to us that in obedience there is a miracle. That as we follow God, as we obey God, God will always provide the miracle. God is blessing people. Then, He gave responsibility to us to be fruitful and multiply. But the question is, why can't we multiply if the God we are serving is a multiplier? Saan naroroon yung problema? So dito po papasok yung tungkulin ng tao at tungkulin ng Diyos. So sabi ni Pastor June, there is man's part and there is God's part. Ang trabaho nating mga tao, magtanim, maghasik ng mabuting binhi at i-water iyon. Ibig sabihin, i-disciple natin yung mga kaluluwa na ating nadadala sa Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 3 verse 6, sabi na doon sa NASB translation, I planted, Apollos watered, but God causes the growth. So, laging ang Panginoon ay may ginagawang parte kahit sa anumang bagay because it is only God that can cause the growth. Hindi natin pwedeng angkinin, no, yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. So, yung pinaka-overview natin, God's multiplication is just a response to a specific planting and watering. So, tatandaan natin, tayo ay naghahasik. Pag tayo ay naghahasik, ibig sabihin, nagtatanim at kailangang matubigan. If man does not do his part, multiplication of God will never happen. Ano po? So, there are 7 keys that need to unfold para po ang Panginoong Diyos ay makapag-multiply at sa pamamagitan ng mga susing ito, no, doon natin makikita kung ano ba yung parte natin bilang tao at ang para sa Diyos. So, that is the background. At ito po yung ating main topic ngayong linggong ito. Word multiplication. No? So, sabi natin, there are 7 keys. May 7 susi. At ang susi number 1, God will multiply His word if believers sow God's word. So, this statement is conditional. Kasi sabi doon, God will multiply His word. The word if, no? So God will always provide. It is a fact. It is given. But the word if, nasa sa atin yon.
pag inihasik natin yung, yung salita ng Diyos, na narinig natin, na tumimo sa puso natin, saka lang gagalaw ang Panginoon. Because remember the word will, that is future tense. No? So hindi siya ngayon. God can always say, this key can always say, God is going to multiply His word. No. But it says here, God will multiply His word. So there is a condition. May kailangan tayong gawin para gumalaw ang Panginoong Diyos. At ang susi sa multiplication principle ng Panginoon ay ang kanyang salita. Okay. So, to unlock yung promise, no, yung Abraham promise, it is critical to discover the secret and its multiplication potential. Ngayon, merong verse dito sa Bible, itong parable of the sower on Matthew 13. This is a key Bible passage na dinidescribe nito ang multiplication ng kaharian ng Diyos at ng kanyang mga salita. So, basahin natin in English. Sabi dito, Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places, where they did not have much earth, and they immediately sprang up, because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi dito, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang mga lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pandinig. So dito, going down, pinaliwanag ng Panginoon yung ibig sabihin ng parable of the sower. Sa Matthew 13:18-23 sa Tagalog, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga upang tungkol sa manghahasik. 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama, meaning the devil, at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Verse 20, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Verse 22, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman
ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Verse 23, at ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. So dito nakita natin that the parable of the sower unlock so many mysteries. Siya yung pinag-ugatan ng mga maraming talinghaga ng Panginoon. Ang sabi nga sa Mark 4:13, sabi ng Lord, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? So hindi naman sinabi niya some of the parables or other parables. Ang sabi dito, all the parables. So ibig sabihin, yung parable of the sower, yung talinghaga ng maghasik, ito talaga, yung punot dulo, ito yung pinag-uugatan dahil dito ay ang inihahasik dito ay ang salita ng Diyos. Ngayon, ang binhi ay hindi basta-basta binhi because it is the divine seeds. The words of God are divine seeds. So lahat ng uri ng multiplication na pag-aaralan natin ay direktang nakatali sa paghahasik ng salita ng Diyos. Okay? So, the parable of the sower, nabilis ba ako? It contains 3 distinct parts. So, human beings are the sower. So, tayo yung naghahasik. And the target is the hearts of the people. Yung hinahasik natin, ang pinupuntirya natin dito ay yung puso ng mga tao. And the seed is God's word. So, yung pinakabinhi ay yung salita ng Diyos. Sabi dito, the seed landing on a good heart can yield a 30, 60, or 100-fold return. So kapag pala yung salita ng Diyos ay tumama sa tamang puso, sa mabuting puso, sa malinis na puso, dito ngayon papasok yung pagbubunga ng 30, 60, or 100-fold return. Sabi dun sa libro, a 100-fold return is a 10,000% multiplication of the original seed. Nung kahapon, habang inaaral ko to, ang audience ko ay si Lely. So sabi ko, Lely, di ba pag sinabing 100, pag sa exam, perfect yon. Sabi niya, yes, I got 20 over 20 on math. Oy, very good, that is perfect. So sabi dito, it is a 10,000% multiplication. Hindi ko na po inaral kung paano yung 10,000%. Yung isa daw, naging 100. So, yun yung equivalent nun. So, imaginein mo, sa bagay, yung piso mo, magiging 100. So, grabe. Ito, 10,000% eh. So, ikaw ba manghihinayang ka pa na hindi ka gagawa, hindi ka maghasik ng salita ng Diyos? Yung para bang bawat makikita mong tao, ay Lord, may 100 ako dito. Yung igugol mo talaga. So, dati, yung 30, 60, 100-fold, yung naririnig natin pagka may offering or mga prosperity. Pero yung pinag-uugatan pala nito, yung pagtatanim ka, magtatanim ka sa tamang puso, maghasik ka sa tamang puso. At pag yung puso na yon, kumbaga sa seed,
Pag yun nag-sprout, di ba sa isang seed, dahil sa lupa siya, no, mag-i-sprout siya at hindi mo malalaman, ang dami na ngayon na umuusbong, ang dami na ngayon na namumunga. So, this is the multiplication principle of God. Now, the question was left to us. How can we, believers, unlock the power of multiplication through the sowing of God's Word? So remember, we need to unlock. And the key number 1 is we need to sow God's Word. Okay, so sabi dito, this principle of the multiplication of God's Word pertains to sowing into the hearts of believers and non-believers alike. So the initial seed of salvation through the proclamation of the gospel. Remember that as we go out, that as we reach out to people, we must prioritize that these people that we will talk to will need the salvation that we once also received. So sabi ng 1 Corinthians 1:21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming pinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. So, yung wisdom ng tao, yung katalinuhan ng tao, that is foolishness to God. Dahil sabi nga, hindi hahayaan ng Lord na by our own mental capacity, by our own intellectual capacity, no? We can say that we know God. Hindi hahayaan ng Lord yun. Kasi kung ganun ang mangyayari, people will equate themselves to God. Pero ano ang ginawa ng Lord? Minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya. So that's the key word there, yung nagpapasakop. So ibig sabihin, we need to be submissive, we need to be obedient to the Word of God na ating maririnig. Now, the Word of God is a detonator of multiplication growth. So, pag sinabi nating detonator, ano ba ibig sabihin nun? It is a mechanism that sets off an explosion. So, sabi ko nga kay Lely, grabe pala, no? Sasabog. Sasabog siya. No? So, ang galing. Kasi, pag narinig mo yung salita ng Diyos, something in you, may nagigising dyan. May nabubuhay. Akala mo, ikaw yung pinapatamaan nung nagsasalita, pero hindi. It is the Word of God. It is the Holy Spirit talking to you. And what is the detonator? The preaching of the cross is the detonator of multiplication growth in the life of a believer. Meron pa bang ibang powerful message aside from the cross, no? That releases the power of God in a person's life and causes the human spirit to be born again and to become a new creation. May hihigit pa ba na pag nakita mo ang krus sa Kalbaryo, kung saan nagsimula lahat ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus para tubusin tayo sa lahat ng ating karamdaman, sa lahat ng ating sakit, sa lahat ng ating kahirapan, may hihigit pa ba na mensahe na kayang i-equate ang kapangyarihan ng krus? So, ito yung sinasabi ni Peter that there is an incorruptible seed sa Bible, ano? Sabi ng 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang,
hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So, we are born of the Spirit. We are born again, not of a corruptible seed, but incorruptible seed, wherein yung sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. The Word of God is truth, the Word of God is life, and the Word of God is what? It is the Word of God. No? But we are to be caution. Kasi ang salita ng Diyos, target ng dyablo yan. Hindi niya palalagpasin yan. Di ba dun sa parable of the sower, there are 3 ways. The devil tries to stop the word. Number 1, seed by the wayside. The devil steals the word away because it is not understood. So pag hindi natin tinanggap ng buong buo ang salita ng Diyos, narinig mo ngayon, lalabas sa kabilang tenga, tumalikod ka lang, segundo lang, nanakawi na ng dyablo. Hindi niya na yon hahayaan na parang wala kang narinig, wala kang naintindihan. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung sinabi? Ano nga ba yung devotion ko kanina? No? So, pag hindi mo naintindihan, kayang-kayang nakawin ng dyablo ang salita ng Diyos. Number 2, seed on stony places. Tribulation and persecution destroy the word when the heart does not allow it to root deeply. Totoo. No? Dahil sa panahon ngayon, yung realidad ng buhay, paghihirap, pagsubok, persecution, kaliwat kanan, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, minsan sarili mo pinipersecute mo. No, sarili natin, pinahihirapan natin, hindi natin mapatawad yung sarili natin. At kapag yung naitanim sa atin na salita ng Diyos, ay hindi natin pinalalim, it's all useless. Ang sabi nga dito sa mga estudyante namin, hindi kami natatakot saan man sila makarating. Saan man sila, halimbawa, nakagraduate na sila dito, pumunta man sila sa college, sa ibang eskwelahan, because ang lagi naming sinasabi, nataniman sila ng salita ng Diyos. Nataniman sila ng salita ng Diyos. At hindi na yon mawawala sa kanila. No? So, tatandaan natin at alagaan natin na hindi mawawala ang problema sa paligid natin. Minsan nga init na init ka dito dahil you are so much blessed. Tapos humakbang ka lang, hindi ka pa nakakalabas, your phone will ring and the problem is there. How are you going to handle that? How are you going to face that? No? How are you going to go out your way? How are you going to stand on your feet, stand on your ground, and declare to yourself, sige Lord, laban tayo. Kasama kita. Kasama ko yung banal na Espiritu. Sabi mo, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Exodus 14:13. No? So, grabe. Marami tayong mga battles. Iba-iba tayo. Marami tayong mga unspoken battles. Marami tayo dyan sa ilalim ng puso natin, sa ating heart of hearts, sabi nga, na talagang until now, baon-baon natin, hindi natin pinapakawalan. Now, let us apply. Let us not have a stony heart
No? Kung ano yung salita. Kaya nga sabi, napakahalaga ng devotion. Napakahalaga na magbasa ka ng Biblia. Dahil anuman ang gawin natin, iisa lang ang puno at dulo nito, ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng direksyon. Ito yung magbibigay sa atin ng go signal. Ito yung magbibigay sa atin ng, alam mo yon, nagka-cramming ka na, natitense ka na, but then the Lord will tell you. 2 Corinthians, be comforted. Kino-comfort kita eh. Sige, yes, Lord, yes. No? So, lalakas yung loob mo dahil alam mo, hindi ka mag-isang lumalaban, no, sa mundong ito. And of course, number 3, seed among thorns. The cares of the world and deceitfulness of riches chokes the word. The result is that the word does not bear fruit, no? So, kumbaga, pagka lalo na no, yung mga mayayaman, yung mga talagang pagising nila talaga, they have no problem, they are living in a golden spoon, ika nga, money is not their problem, being rich is only normal to them. Pero yung mga ganon tao, pag nakarinig ng salita ng Diyos, hindi namumunga, hindi nananagana, dahil iba yung mentalidad nila, iba yung priority nila. Kaya nga tayo, if God will permit, siyempre, le-level up tayo, sasagana tayo. Gone will be the days na sa pagpapalat biyaya ng Panginoon, iaangat tayo ng Panginoon because that is His promise. At hindi babalik yung kanyang salita na walang kabuturan, na hindi magbubunga. As we claim the promises of God, no? So, magbubunga at magbubunga. And God, as you allow yourself to be involved in the ministry, to be involved in the leadership of the church, to be involved in the church, to be part of what the church is doing. Yung alam mong papunta doon yung church, hindi ka sumisegue. Sumusunod ka. Because hindi ito lalakad kung hindi ito ipinagdasal, kung hindi ito inalay, kung hindi nagbigay ng vision, ng go signal ang Panginoon, kung paano niya dadalhin ang kanyang tao. Remember, when Moses led the Israelites, every time, he has to consult God. Dahil he is limited. Grabe, hinahabol ka ng 1,000 kaaway, ang dami-dami. Tapos on chariots, nakakabayo, and you are leading a group of people, bata, matanda, may mga hayop. But what happened to the sea? God can always allow us. Ano man yung nilalakaran natin na parang sarado, yung mata natin hanggang dulo lang. Yung mata natin, hanggang dyan lang yung tanaw natin. But God is orchestrating behind our back. At hindi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon. God already has His way. Nandun na siya. That beyond that blocks, that beyond that wall, nandun yung green pasture. Nandun yung fruit-bearing trees. Nandun yung iyong pagpapala. We just need to obey. We just need to focus our eyes. Kasi if our eyes, hindi pa nga tayo lahat 2020 vision, di ba? So if we will just limit our eyes, no? Na hindi tayo nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At hindi tayo nagpapasakop sa salita niya,
Hindi natin alam what the future holds to us. So, in conclusion, ayan po, yung parable of the sower, it has powerful impact. No, pagdating sa pag-develop ng isang buto, no, sa buhay ng isang tao, dahil pag ang buto na ito, yung word of God na ito, ay natanim sa puso natin, pumasok siya sa puso natin, magmamature ito, magde-develop ito, hanggang ultimately, ito ay magiging mamunga ng 30, 60, and 100-fold return. The Word of God not only enables the initial miracle of salvation to transpire, it has the power to water the seed. No? Sabi doon, di ba? I planted, Apollos watered, but God causes the growth. Tatandaan natin, Lord, ilang taon na, hindi pa lumalaki. Ilang taon na, tagal-tagal ko nang nagpipray dito. Ayaw mamunga. Ang tigas ng ulo. Susuko na ako, ayoko na. Lord, yung nangyayari sa kanya, hindi ko yung kaya, ayoko na. Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon, parang it's your job to give him the second chance. Bahala ka na sa kanya, Lord. Ang hirap eh. Hindi ko kaya. Hindi rin tayo nagre-reach out because of the situation. Pero, sabi nga doon, I planted, Apollos watered, and God causes the growth. We can never tell when God will cause that person, will touch that person. Parang tayo, di ba, noong una? Wala rin nakakaalam kung gaano tayo katagal bago mag-respond sa pagkatawag ng Panginoon. Kailangan may anak na ipag-pray yung nanay niya, mawala ng trabaho, para yung nanay niya makafocus kung saan siya nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang hirap nun. No? Kailangan may mga anak na sumusunod. Dahil yun ang itinuro sa kanila. Paano ko dadalhin yung nanay ko, yung tatay ko? At tayo din, bilang magulang, paano ko dadalhin yung mga anak ko? Paano ko sila isasama? Paano ko itatanim? Parang, sige, sa simpleng prayer, mag-pray muna tayo bago kumain. Para bang minsan, bantulot ka pa eh. Dahil iba-iba, yung sitwasyon na ngayon, yung kabataan na ngayon. But we need to stand. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? And unti-unti, sabi dito, we will be radically transformed. Hindi basta-basta transformation. Radically transformed into the life, into the image of Jesus Christ. We have a God, we have Jesus to look up to. We have the cross to say, Lord, susuko ako dyan. Sumuko na ako noon. Susuko uli ako ngayon. Because only as we approach the cross, can we truly say, God, I'm always in submission. I'm always in repentant. I'm always in having an expectant heart, Lord, na kaya mong gawin. Walang imposible sa'yo. Suko natin sa Panginoon. And God, one day, we will see the deliverance coming from Him. This process causes the grain of wheat to die and then become a seed of multiplication. Sabi ng John 12:24,
Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Tayo nung nakilala natin ang Panginoon, we need to die on our sin. We need to die from ourselves. We need to die from the bitterness, from anger, from worry, from depression, from anxiety. Call it whatever name you have. Whatever situation you have right now. Name it. But you need to die from that. And surrender yourself to the Lord. Because once you die, only then you can have life. Once you die, only then you can bear fruit. You can live in the existence that when you die, God will help you. God will raise you up. Remember, God will not put you into a situation that He will left you alone. God will not carry you into that lonely path, into that something that, Lord, ako na lang to. Iniwan na ako ng lahat. Remember the purpose of God in your life. The calling of God in your life. No matter what happens, always seek the purpose of God. Lord, bakit mo po ako dinala sa ganito? Bakit po ako nandito sa level na ito? Must I stay away from my family? Must I left my family? Must I surrender my business? Must I surrender all that I have? Because you said, follow me. Take up your cross and follow me. Hirap nun. Very challenging. Pero sabi ng John 12:24, we must die. We must die to our limited idea. We must die to our limited self. Uso ngayon yung self. Okay ka lang self? Kamusta ka self? No? Dito muna ako, me muna ako eh. Dito lang muna ako myself. Pero sabi nga, once we die, only then we can produce so much grain. Di ba ang ipa ng palay, no? Sa dami ng mga palay na yan, magugulat ka. Umuusbong-usbong sila. Pero may kailangang mamatay, may kailangang mawala. Tayo pa na nilalang ng Diyos. Tayo pa na nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. Because we are a partaker. We are a teamwork with God. Kailangan niya ng ka-teamwork eh. Kailangan niya ng team. No? So, tayong lahat po ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, dakila at banal. Tunay nga, O Lord, napakabuti mo, Lord. You are good, you are great. You are worthy of our worship. You are worthy of the life that we have. Lord, salamat po, Panginoon, that you are always reminding us, O God, na yung puso namin, O Lord God, i-ready namin sa iyong salita, na ano man ang marinig namin, Panginoon, itatanim namin ito. Gagawin naming matabang lupa, Panginoon, ang puso namin, para ito, Panginoon, ay mamunga. Makita sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, O Lord God. At tunay nga, O Diyos,
Ikaw ang maghari, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ikaw ang manguna, Panginoon. Lord, hindi mo kami dinala dito dahil wala kang purpose sa amin. Meron, Lord. As we surrender ourselves, hindi ko man po alam, Panginoon, ang mga suliranin, ang mga pighati, ang mga karamdaman, ang mga daladalahin ng mga kapatid ko, Panginoon. Maging sa online, Lord. Ikaw po, Panginoon, walang naililihim sa'yo. And you can always reach out individually, Panginoon, sa mga puso na gustong kumilala sa iyo, Panginoon. Sa mga puso na humihingi ng tawad, Panginoon. Sa mga puso na handang magsisi, Panginoon. You can always reach out to them, O God. Kahit saan man sila naroroon, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na it is you who causes the growth, O Lord God. Lord, sa anumang meron kami ngayong Panginoon, itinatalaga po namin ito sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng bukas namin, Panginoon. At wala, Panginoon, walang ni isang eksena na mangyayari sa buhay namin na hindi mo alam, O God. We only need to surrender. We only need to submit, O Lord God, our heart to you, Lord. Lord, alam mo yung mga problema namin sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga malalayo namin, Panginoon, na makamag-anakan, na gusto namin i-reach out, Panginoon. Pero wala kami doon, Lord. Pero sa iyo, Panginoon, walang imposible. You can always use people, O God, para ma-reach out sila, makapakinig sila, Panginoon, ng iyong salita, O Lord God. And we pray, O Lord God, when that time comes, by your grace, by your mercy, O Lord God, Lord, you will deliver us. At gagamitin mo kami, Panginoon, as a channel of your blessing. Now we will not be confined, O God, to these four corners, O God, of this building, of this room, O Lord God. But Lord, you will spread out our wings like eagles, O Lord God. You will cause us to fly, Lord. You will cause us, O Lord God, na anumang hangin ay kaya naming sagupain, Panginoon. Because you are the one who brought us there, O God. Where you lead us, O Lord, you will provide, O Lord God. Sabi mo nga, Panginoon, nung inoffer ni Abraham si Isaac, sabi mo, Lord, on this mountain, it will be provided. Lord, we all have our own mountains, O Lord God. You know them all, Lord. But we believe, O God, that you will always provide, O Lord God, as long as we have the heart of obedience, as long as we have the heart of surrendering, O Lord God. Because we know, Lord God, that you will not fail us. We know, Lord God, that you will never cause us to stumble, O Lord God. Because we are in your hand. We are under your love, under your protection. You are our shield, our comforter, our shelter, the rock. You, O Lord, is the greatest. You, Lord, is to be highly, O God, praised, O Lord God. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na naming napag-aralan at dalangin ko, Lord, anuman po ang kailangan, pangangailangan, Panginoon, ng bawat kapatiran na naririto, maging sa online, you will meet them, Lord, according to your riches and glory, according to your time and pace, O Lord God. Maraming salamat, Ama. Tinatalaga po namin sa iyo ang buong araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa
Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Patuloy po tayong mawit sa ating Panginoon. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Puri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Good morning po, magandang umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, dadako na po tayo sa tithes and offering. Now, to encourage you po in tithes and offering, let me share to you 2 Corinthians 9:11 ng New International Version. Ang nasasaad po dito is that you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Isalin po natin sa wikang Tagalog, pangalawang Korinto, 9:11, na magandang balita Biblia. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. A quick background lang po about this verse po. No? Ito po ay sinulat ni Paul sa mga taga-Corinth. And in that moment po, in that time, medyo nag-struggle din po yung mga taga-Corinthians na meron po silang battle that time. Financially, emotionally. But ang sabi po dito ni Paul, he is commanding yung mga taga-Corinto kasi kahit na nahihirapan sila, meron man sila or wala, they open their hearts. They open their hands para magbigay. And ang prayer po natin sana po, no, yung heart natin maging parang sa mga taga-Corinto. Na kahit meron, na kahit wala, basta open ang hearts natin, willing tayong magbigay. And wag po tayo magtakot magbigay. Kasi sabi nga po dyan is, you will be enriched in every way. Para maging generous din po tayo in every occasion. Ang ibig sabihin po nito, pinagyayaman tayo ni Lord, hindi lang po para ma-fulfill ang desire po natin sa makamundong pangangailangan po natin po, no? Pinagyayaman din po tayo ni Lord para makatulong din sa ibang tao. And in that, through us, yung generosity po natin will resort into thanksgiving. To add this po,
Ang ibig sabihin po ang iyong pong pagbibigay, patuloy din po nating masusuportahan ng ating ministeryo. Patuloy din po nating masusuportahan ng ating sambahan. Magpatuloy lang po tayo sa ating pagkakaupo at ipanalangin po natin ang ating dalang handog. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ama, loving Father, we approach you today with hearts full of gratitude for the blessing you have given us. We acknowledge that everything we have comes from you, from your loving provision. And we are thankful for your faithfulness. As we bring today our tithes and offering, we do so joyfully, recognizing that you called us to be faithful stewards of the resources you have entrusted to us. Help us to give generosity and cheerfully, understanding that your giving is an act of worship and expression of your love for you. We ask for your blessings upon these tithes and offering, that they may be multiplied for the advancement of your kingdom. All praises and glory to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Naari na po tayo magkaloob ng ating handog. Paari na po tayo magkaloob sa Panginoon. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, subayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, subayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Kung kami luluhod at sa iyo nagsasamba, kami ay iyong biringin at tambayang ito iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Mari mo tayo tumaya. Ulan ng pagpapala, subayang ito, O Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, subayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. So, binuksan na po, o tinuro na po sa atin ang unang susi po ni Ma'am Eileen po. Ang unang susi po, nakalagay unang susi po, God will multiply His Word if the believers sow God's Word. So, pag nagtanim tayo, i-multiply ng Diyos yung mga itanim nating salita. So, lagi ho natin tatandaan. Di ba sabi po natin, sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon po na dumarating yung pananampalataya. Sabi kanina, subalit sa pag-iunawa nito, understanding the Word of God and applying it on our personal life on a daily basis po, doon po papasok yung tinatawag natin, the growth or increase. Kaya po, bantayan po natin sapagkat itong unang susi po, next week po, ituturo naman po ni Brother Jopper yung continuation po nung unang susi. And then the last Sunday, ituturo po ni Pastora Gracia para malaman po natin yung mga ang susi na to bago tayo pumasok sa susi number 2 po na ituturo naman po ng Pastor Dong. So, and Pastor Erwin, susi number 3. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po sa umagang ito for giving us, Lord, the insight, for enlightening us, Lord, kung paano, Lord, na makakakuha kami, Panginoon, or mapupulfill po namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, tunay, Lord, na ipinapakita niyo po sa amin
na talagang mayroon kaming dapat gawin. Yung bahagi namin ay dapat namin gawin sapagkat ang bahagi po ninyo ay lagi po ninyong ginagawa. It is just waiting sa amin pong mga pagkakataon na hakbangan po namin ang aming pong mga dapat gawin nang sa gayon, Panginoon, maganap ang iyong kalooban, una sa ubasang ito, sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin, maging sa aming pong mga personal po na buhay. Sapagkat tunay, Lord, na ang inyong pong original na instruction at design po sa amin, kami po ay lumago, kami po ay mag-multiply, kami po ay mag-increase, at ang lahat ng ito ay hindi magaganap kung hindi kami kikilo, sapagkat binigyan nyo kami ng responsibility, Lord, na kami po ay magtanim ng iyong mga salita, sapagkat sa iyong salita, doon nagkakaroon po ng tunay pong buhay. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy mo kaming tulungan, Banal na Espiritu, na sa bawat pinapahayag po sa amin, sa aming kalagitnaan, ay tulungan mo kaming maunawaan ito. Hindi lamang sa oras na kami po ay nakikinig, higit sa lahat, ito po ay mag-penetrate po sa aming kong kaloob-looban, nang sa gayon, Panginoon, tunay po naming maunawaan ang bahagi po namin sa ubasang amin pong ginagalawa, nang sa gayon, tunay, Lord, na maging bahagi kami sa takbuhing tunay na magdala ng mga kaluluwa at dalhin sa iyong presensya at maturuan sa lahat ng tinuturo niyo po sa amin, nang sa gayon sila po ay maging isang disipulo mo, Panginoon, nakabalikat, kasangga namin sa patuloy po na pag-abot ng marami pang tao na hindi pa po nararating po ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa buhay ng Ma'am Aileen, ni Sister Aileen, Lord, na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan. Patuloy, Lord, na siya po ay pagpalain po ninyo. Patuloy mo siyang pagkalooban ng karunungan at patuloy higit sa lahat, Panginoon, pangunawa sa iyong salita at patuloy magamit ang kanyang buhay para po sa patuloy po na pagtatanim ng iyong salita at sa patuloy na pag-aani, Panginoon, ng mga harvest, Lord, na ilalaan mo rin po sa kanya. Patuloy mong palaguin ang kanyang cell group, Panginoon, na hinahandle. Patuloy mo siya bigyan ng karunungan. Patuloy mo siyang bigyan ng malawak na compassion, Panginoon, and passionate heart para sa iyo, Panginoon. Ang sa gayon, tunay, Lord, na patuloy po na mamunga ang ministeryo, ang cell group na pinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. At patuloy mo siyang ingatan, ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon, at patuloy mo siya bigyan ng malakas, malusog na pangangatawan, at mahabang buhay, Panginoon, na nasa maayos po ang kanyang kalusugan. Maraming salamat po at patuloy namin siyang makasama sa patuloy pong paghayo, sa patuloy pong pagpapalago ng pinagkatiwala niyo po sa aming ubasan, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Ano man po ang kanyang mga long-standing prayer, kayo po ang nakakaalam nito, Panginoon. Kami po ay nakikiisa. Kung ito'y magbibigay ng lugod sa iyo, Panginoon, katagpuin po ito at patuloy na malubos ang kagalakan niya at higit sa lahat, ang kagalakan mo, Panginoon, sa buhay niya. Maraming salamat po. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na binigyan po ng panahon, ang aming mga invitation, ang invitation ng Banal na Espiritu, na makarating sa bulwagang ito upang magsama-sama, Panginoon, upang magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Salamat sa opportunity ito. At kami po ay patuloy pong nananampalataya na tunay pong palalaguin mo rin po ang bawat isa ng sa gayon, Panginoon. Marating namin ang nais niyo pong marating ng bawat isa sa amin, sapagkat ang bawat isa ay mahalaga, ang bawat isa ay may papel sa ubasang ito na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, maging sa aming pong mga bago palang nakasama, sa mga first-timer. Salamat sa buhay nila, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw po ang magbigay sa kanilang karunungan. Odyukan mo po sila, o Banal na Espiritu, nang sa gayon mas kapanabikan pa po nila na hanapin sa leksikin ng iyong salita at patuloy po nilang kauhawan ang pakikinig ng iyong salita, nang sa gayon, Panginoon, matuklasan din po nila kung ano ang layunin mo po sa kanilang buhay, kung bakit nag-i-exist po sila dito sa lupa, Panginoon. Nang sa gayon, lalo na po itong mga kabataan na to, Lord, hindi masayang ang kanilang kabataan, kundi magamit para po sa iyong kaluwalhatian. At alam ko, Panginoon, kapag ang mga kabataan ay patuloy po na maglilingkod sa iyo, tunay na kayo rin po ang tunay na mag-aayos ng kanilang kinabukasan. Ikaw rin ang patuloy na magpapala sa kanya. Maraming salamat po. Maging sa aming mga kapatid na nasa online, salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo rin abutin, Panginoon, ang kanilang mga personal na panalangin. Kayo po ang nakababatid ng laman ng puso ng bawat tao, Panginoon. Lord,
Ikaw po ang patuloy, Lord, na makasama po nila. Ikaw po ang patuloy na mag-abot, maging ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kung meron man silang nararamdaman, kung bakit hindi sila makarating sa bulwagang ito, Lord, we just pray. Extend mo po ang iyong kagalingan, ang iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, at maranasan po nila ang kagalingan, whatever it is, Panginoon. Anumang aspeto ng kanilang buhay ay pagalingin mo, Panginoon, upang sila man, Lord, ay makasama namin sa pagsamba ng face-to-face, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, maging sa mga kapatid namin na nasa ibang lugar, Panginoon, na nakikisa sa amin sa online, Lord, abutin mo rin po sila ng iyong mapagpalang kamay at patuloy mo silang ingatan, maging yung mga nasa overseas, Panginoon, mga kapatid po namin na nag-umaattend sa amin, Panginoon, sa online. Lord, bless them, Lord, and continue, Lord, to protect them, Lord, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Sa tuwing sila po ay nalulungkot, sapagat malayo sila sa mahal nila sa buhay, Lord, aluin mo po sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa, makatagpo din sila, Lord, ng panambahan sa lugar na kung nandoon sila. Nang sa gayon, mayroon pong mag-alaga sa kanila ng face-to-face, Panginoon, sapagkat tunay, Lord, mayroon kayong inilalaan ng mga tao na tutulong sa bawat isa sa amin upang kami po ay mapalago, upang kami po ay patuloy na mapulfill ang layunin mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng masunuring puso, Panginoon, mapagpakumbabang puso, nang sa gayon, maganap kung ano dapat maganap sa amin ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, at patuloy po namin inaangkin, Panginoon, ang tagumpay. Patuloy namin inaangkin, Panginoon, ang patuloy po na pag-iingat niyo po sa amin kung kami nakarating ng safe and sound dahil sa pag-iingat niyo. Gayon din, Lord, we are always in the spirit of expectancy na kami po ay iingatan niyo, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. At as we depart in this place, Father God, ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo at ang patuloy na gabay at pagpisa ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailan naman. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Tapos na po ang ating gawain. Tayo po yung magkamayan. God bless us all po. Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kay sarap-sarap! Sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mong babad sa iyong salita.